lahat-lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon na pag napaligiran ng ingay at ng bulong, di ko papapalit, hindi mo sa mundo. Oh, eto tayo sa huli palagi. Sige, ako muna. Okay, knock knock. Who's there? Kinurot niya, kinurot-kurot mo pa. Kinurot niya, kinurot-kurot mo pa. Who? Kinurot niya, kinurot-kurot mo pa. Okay, eto. Nako, you have to top that. No, ano to si Mama Ten naalala ko dito kasi siya yung pinaka-nakakatawa nag-deliver nito eh. Knock knock. Who's there? Nemo. Nemo. Anong first name ni Nemo? Ano? Eddie Saranimo. Hello Kathden fans! So, matutuwa kayo at kikiligin mga kasombrero sa vlog natin na ito ha. So ito yung sasabi ni kasombrerong Ren at ng iba pang kasombrero natin na dati pa pala may Kathden na after ng HLG mga kasombrero na sasabi niya ni Sir Alden, never nawala yung kanilang communication kasi nga dito di ba doon sa may 5 breakups in a romance nila ay nakikita mo talaga yung yung siguro yung paghanga, secret admiration ni Ma'am Catherine kay Sir Alden nung nagpa-block screening si yung team ng pelikula dati ni Ma'am Julia Montes at saka ni Sir Alden Richards mga kasombrero. So ito yung na-mention ni Sir Alden na after ng Hello Love Goodbye hindi nawala yung kanilang communication ni box office queen mga kasombrero. So dito nakita mo talaga yung yung parang suporta at saka yung alam mo yung deep inside na meron kayong secret relationship mga kasambreros ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden na yung reaction ni Ma'am Catherine alam mo yung genuine at saka sobrang saya talagang nandun yung and nalala ko yung sabi niya na regalo na Rolex mga kasambreros andito pa sila Sir Kyle at saka si Inigo Pascual sa likod niya. Nawala si DJ of course. Umaten siya kaya Ma'am Julia Montes mga kasambreros So yun nga yung time na yung Rolex na sabi niya na regalo daw sa kanya pero hindi niya pinangalanan mga kasambreros dun sa kanyang isa sa mga interviews nagpapakita siya ng mga items mga kasambreros. So tapos sabi ni Sir Alden na parang yung kay Tito Boy Abunda na sabi niya na yung relasyon na meron sila, connection na meron silang unikat is malalim, deep ibig sabihin they've been getting to know each other mga kasombrero. So at sa ngayong stage nga ay nasa sila nasa tao dito nasa may assurance ka sa bawat isa na si Ma'am Catherine sure na sure siya kay Sir Alden tapos si Sir Alden man sure na sure kay Ma'am Catherine na they're waiting each other nasa waiting stage sila ngayon mga kasambreros na kung saan nga ay in-enjoy muna nila yung kanilang pagiging single. So they do what they wanted to do and what they need to do mga kasambreros sa trabaho. So yun mga kaya tayo Team Panatag bago yung updates pa natin Team Panatag po tayo mga kasambreros. So dito na nung in-upload or nire-upload, alam ko matagal na ito nire-upload ng isang Kathden fan kagabi na yun nga talagang yung reaction talaga ni Kath dito nakita mo. And then yung kanilang kakulitan nga dito sa kaya Sir Johnny Beriani sa Tag FM sa Tag 911 mga kasembreros dun sa Middle East. Si Johnny Beriani alam natin talagang siya ay Kathden fan din po mga kasembreros. So yun po talagang nakita natin yung saya ni Ma'am Catherine mga kasembreros pagkasama si Sir Alden. So doon talaga yung narinig ko ulit yung kay Sir Aboy Abunda niya na interview kagabi. Sabi niya yung relasyon nila ni Ma'am Catherine ay in-explore nila yung bawat isa tapos
kumbaga parang kumbaga merong secret na relationship at connection na nag-uusap sila, tapos malalim, no, yung talaga yung kumbaga yung term niya, malalim, deep yung kanilang relationship mga customers. Ibig sabihin there's something in secret mga customers. Dahil lang tayo, team panatag, team tahimik, no, team kalmado, kasi we know na meron talaga sila mga kasembreros. Alright, so update tayo ha. Ito po ay mga kuha, no, na mga nagbabike na si Sir Alden dito sa sa US, mga kasama ng picture. Kasama yung ibang mga Pilipino doon, at saka may mga foreigners na. So ito na, talaga mga foreigners na kasama niya na iba dito mga kasembreros, no, na mga bikers din doon. Tapos sina Sir RV, tapos si Sir Laysam, no, magkakasama sila mga kasembreros. Parang meron silang expo na pinuntahan mga kasembreros. Tapos si Sir Laysam dito ay nakaupo sa upuan, tapos pinicturean nila mga kasembreros, no. Si Sir Laysam, taga Laguna rin ba ito? Na parang talagang kababata yata ito ni Sir Alden, no. Talagang kumaga pa parang todo suporta din talaga sila Sir Alden ever since mga kasembreros. And then si Sir RV Matibag, no. Sir RV Matibag, alam ko part ba siya ng fandom ni Sir Alden, kasi may talagang loyal na fandom si Sir Alden, like yung Alden Knights, no, yung mga taga Laguna, and then Quezon, and then yung may team talaga mga customers. And then ito ang cute, no, kasi yung aerial view ng highway na kinuhaan doon ni Sir Alden. Hindi ko alam kung ito yung nagbike sila rito, tapos nung nakarating sila sa taas, merong isang establishment or pinuntahan sila, tapos doon siya picture. Ang ganda, no, yung view mga kasembreros, na bulubundukin siya, parang New Zealand lang. Pero hindi pala siya, hindi siya sa New Zealand, tapos parang convoluted, no, yung English term talaga, convoluted or paliko-liko mga kasos, curved, no, ang kanyang ang hugis ng highway mga kasombrero. So ang kulit, no, ang ganda ng kanyang kuha. And then ito, prayer ni Sir Alden, verse niya for today, Acts 20 verse 24. Sabi niya dito, however, I consider my life worth nothing to me. Si Apostle Paul ito nagsasalita. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Grabe. Amen and amen, Pops Alden. So talaga nakikita sa kanya yung kumbaga pa yung buhay na maka-Diyos mga kasembreros. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang fan ulit dito mga kasembreros kay Ma'am Catherine. Ginawa niyang parang Reyna. Parang Reyna na siya mga kasembreros, or Miss Universe, no. Hindi na siya sultanata, kundi isang Reyna. May corona na siya mga kasembreros, no. Maraming salamat po kay Kath Macos Sonig mga kasembreros. Salamat po sa inyo pong ginawa rito kay Ma'am Catherine. So siguro pag nag 5'7", 5'8" ito si Ma'am Catherine, pwede siyang mag-join sa Miss Universe, kasi po pwede pa naman ang kanyang edad. So wala na yata ang age limit sa Miss Universe. Pero yun, no, kasi ang galing, kasi si Janine Togonon yata parang patangkad din siya, no, tapos medyo sakang din siya, pero yun ang mabenta actually sa mga sa mga pageants, yung sakang, kasi ang ganda ng hugis. Parang sa Miss Universe, sa mga pageantry, maganda yung ganun mga kasombrero. So mapa-advantage na. Pero hindi, box office queen lang, at saka sa acting lang talaga si Catherine, at saka sa pagiging judge, not host, dancer, and so on mga kasombreros sa field of showbiz. So wala siyang balak mag-join mga kasombreros. And then alright, so ito last item natin. Ito Rosalinda naman ang bet ng mga Rosalinda na may Marimar mga kasombreros, yung kanyang bet dito, no, kay Ma'am Catherine. Kasi may pakulo, tapos ang katawan niya ay parang tugma-tugma talaga, at saka yung kanyang masyadong dinggin ng ng management, yung it's either Rosalinda or kahit na hindi na Marimar, kahit na lang, kahit na sariling gawa ng mga Pinoy mga kasembreros na teleserye, ay pwede basta magsama lang ang dalawang ito sa sa project mga kasembreros. Sana ay dinggin mga kasembreros, no. Pero tayo po ay nag-aantay pa. Alright, so yun na actually sa ating Catherine items, ha.
Wait, ito, last item natin, yung prayer ni Sir Alden. Sorry, nakalimutan pa talaga ito. So sabi niya dito, no, prayer niya for today, help me, dear God, help me to be a light to others today, reflecting the love and truth of Christ in all I do. Let my words, actions, and attitude shine with kindness, grace, and compassion so that those around me may see you through me. Give me the courage to share the good news of Jesus with those who need hope. Open doors for meaningful conversations and use me as a vessel to spread your love. May my life be a testimony that draws others closer to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen and Amen, Pops Alden. So yun po mga kasembreros ha. Maraming salamat sa prayer mga kasembreros and syempre kay Sir Alden. So yun lang po ang ating captain items ha. Sana pa ipahin po natin ang Word of God, and today is June 21, 2025, Saturday. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay gusto ko pong ialay ito sa ating mga parents, no? Sa ating nanay at tatay mga kasembreros. Proverbs 6:20, ang title natin ay Sundin si Tatay, Nanay. My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. Napakaganda nito mga kasembreros. Sa mga nanay dyan at saka sa mga syempre sa mga anak na nakikinig at nanonood sa vlog natin dito sa Kasembrerong Channel ay makinig po sana tayo, no? Proverbs 6:20 ay tungkol po ito sa emphasis, no, at saka kahalagahan ng pagsunod ng turo ng ating mga magulang, yung kanilang guide mga kasembreros, and hindi natin dapat tinatanggal yung wisdom, yung kaalaman na tinuturo nila sa atin. Dito ko na-realize mga customers, unang-una sa lahat, bago ka maging nanay, bago ka maging tatay, kung magkasintahan pa lang kayo ngayon, or bagong panganak ang misis mo for example, or bagong panganak ka, or may anak ka na tapos bata pa, or meron ng mga teenagers and mga matatanda na, dito ko na-realize na bago ka mag-asawa, dapat hindi lang financial ang iyong ipoprovide sa family, especially kapag tatay ka ha, dapat you have that spiritual guidance, and then mental, you have capable ka mentally, capable ka financially, capable ka socially, you know how to handle relationships, that's social, stable ka spiritually, at saka stable ka physically. Kasi diba, yung aspects ng buhay, kasi ang kasagaran ng karamihan nyo ng tao, especially magjowa, kapag may pera na sila, akala nila pwede na sila mag-asawa or pwede na sila mag-ano, no, kapag kaya na nila yung kumapabuhayin ng isang pamilya financially. Pero hindi nila alam na kapag nagkaanak ka, dapat rin ay marunong ka, kung pa may spiritual knowledge, may ano ka sa Biblia, kung pa godly centered ang buhay natin, so that, kasi hindi ka makapagturo kung wala kang alam sa Biblia, no? Hindi ka makapagturo ng kung wala ka, hindi mo maibibigay kung anong wala ka. So you cannot give something that you don't have, no? As simple as that mga kasama. So kung wala kang knowledge about the Word of God, so paano mo tuturuan ng iyong anak, di ba? So as simple as that mga kasamareros. Kung wala kang knowledge about handling finances, so paano ka stable na sa iyong pamilya. Pero ngayon talagang parang talamak na, at saka konti na lang talaga, mabilang na lang sa kamay mga kasamareros yung iniisip na ready ba ako spiritually, ready ba ako mentally, ready ba ako physically, ready ba ako financially, ready ba ako spiritually, ready ba ako socially, no? Marunong ba ako mag-handle ng mga relationships, no? Kasi yun sa mga kasamareros So ito po ay katuruan mula kay King Solomon, mga kasembreros na anak ni David, no? The wisest man ever lived. So Proverbs 6:20 ay ito yung time na binigyang emphasis ni King Solomon, mga kasembreros, sa yung kahalagahan ng turo ng magulang. And ako, no, talagang literal at saka living proof ako na kapag sinusunod natin ating magulang, syempre wala namang magulang magtuturo ng mali at masama, di ba? So kapag tinuro nila, sundin natin. Kasi ito yung nalaman ko rin, no, na solid mga kasembreros, kapag ang magulang natin nagturo tapos na-perform natin tapos na-failure, sila rin ang sasalo sa atin. Okay? Especially sa mga teenagers natin dyan, mga subscribers po, no? At saka yung mga
mga magulang na bagong parents pa lang. So dapat po ay ready po tayo sa lahat ng aspects. Hindi naman perfecto, but at least ready at meron tayong knowledge spiritually. This verse highlights the importance of honoring and respecting the guidance and wisdom that parents provide to their children. It emphasizes the value of parental teachings as a foundation for shaping an individual's values, beliefs, and behavior. So yun ang na-mention natin kanina mga customers, na ang tao hindi lamang sa aspect ng finances na bubuhay. Okay? May pera tayo, yes, but are we able to handle relationships ng mag-ina, ng mag-asawa, ng mag-anak, mga customers? Children need the steady guidance of their parents to navigate through life's challenges, just as a plant needs firm roots to grow tall and strong. So kagaya ng isang tanim daw na kailangan ng solid at saka matibay na ugat, mga kasembreros, para makatayo sa lahat ng challenges at storms ng buhay. But why is it so crucial to hold on to their instructions tightly? Parents often possess a wealth of life experience and knowledge that can offer invaluable insights to their children. So, simply because ang mga magulang natin, kasi sila experienced na sila. Kumbaga mas marami, kung papunta pa lang tayo, pabalik na sila, mga kasembreros. And experience is the best teacher when you learn from that experience. But without learning from that experience, hindi siya gaanong beneficial, mga kasembreros. And children can benefit from the wisdom accumulated over generations, avoiding pitfalls and making more informed decisions by following their teachings and instructions closely. So, ito yun, mga kasembreros. Parang dito sa lugar na ganito or sa itong daan na ito, huwag ka ditong dumaan, kaya huwag mo itong gawin. Ginawa mo kasi alam na ng magulang mo na kapag pumunta ka dyan, matitisod ka. Kung pupunta ka dyan, mabobroken hearted ka. Kung gagawin mo to, magkakamali ka lang at saka masasaktan ka lang sa huli. Ginawa mo pa rin, di ba? So kasi yun nga, na napagdaanan na nila. So been there, done that, mga customers, yung kanilang sinasabi. So kaya pag sinabi nila ay sundin natin, kasi kapag nagkamali tayo, na failure tayo, sila rin naman ang sasalo sa atin. So kapag naging successful tayo, so mas maganda kasi lahat ng pamilya ay magdidiwang, mga kasembres. So ganoon lang yun parang so basta ang goal mo lang isundin sila. Kapag nasa tama, sundin mo sila. Wala naman sigurong magulang ng anak na magtuturo sa anak na sige magbisyo ka, o sige mag-addict ka. So hindi naman ganoon, di ba? Talagang parati sasabi nila mag-aaral ka kasi hindi mo yung pagsisisihan sa huli. So ganoon, mga kasama. So pag may mga ganong advice, so talagang yung wisdom nila, mga kasama, when it comes to experience, sundin po natin. And nag-emphasize ito ng kahalagahan talaga ng parental guidance and wisdom. So ito po ay larger section, yung Proverbs, mga kasembres, na nagdi-deal sa moral and ethical teachings. Kasi pag sabing moral, kapag ang magulang ay tinuturuan ng anak ng kagandahang asal, values, for example, which is foundational truth naman yan, basic na kasatuhanan na dapat tinuturo ng magulang, yung talaga maging mabait ka, na maging mabuti kang individual. So ganun siya, maging mabuti kang anak. So kung mabuti kang anak sa iyong magulang, ay maging mabuti kang citizen ng iyong community, ng iyong barangay, ng iyong compound, and so on. So yun nga, similar din ito, yung kapapareho sa turo ng magulang, yung Proverbs 1 verses 8 to 9, mga kasembreros, na nag-emphasize ng pakikinig sa parental instruction, describing a graceful garland. So kung itali mo sa iyo, graceful garland, gusto kong term na to, graceful garland, mga kasembreros. Di ba pag graduation ay sinasabitan ng garland ang mga gumagraduate, mga kasus. Parang ganun siya, and pendants for your neck. So kasi di ba na-mention ko nito sa previous vlog ko, na yung ating talagang yung turo nila para siyang kwintas, na dapat pagka nagturo sila, isuot natin at saka sundin natin, mga kasus. So parang ganun siya. So what values am I passing on to others? So yung kung ikaw magulang, or kahit ikaw magkapatid na nakakatanda, so yung ipapasa mo? Okay? Sabi dito na my son in Proverbs 6:20 indicates an intimate form of address, suggesting a close relationship and a sense of care and responsibility. So yung nanay, tatay natin, mga kasusula, yun silang inisip kundi ang ating kabutihan ng mga anak. So siguro baliw na lang siguro ang magulang na magpaplano ng masama para sa kanilang anak. So kung kaya yung ating mga magulang, sundin po natin sila.
Alam nyo, isang kayamanan, actually yung isang anak na masunurin sa magulang. Kasi sabi nga sa ibang verses ay magkakaroon tayo ng buhay na mahaba dito sa lupa kapag tayo po ay sinusunod natin magulang. Kasi ang honor your father and your mother is the first commandment na may promise. Okay? Take a moment to consider Proverbs 6:20 and let its wisdom guide your steps in this fast-paced world, mga kasombrero. Kailangan po ay i-act natin ito, no? Kapag ikaw ay anak na nakikinig, kapag ikaw ay magulang na nakikinig, para sa ating lahat po ito, no? Kasi kapag tayo po ay masunuring anak sa magulang, nagiging loving din tayo sa ating mga pamilya, sa ating kapatid, sa ating lolo, sa ating lola, sa ating pinsan, sa ating mga kaibigan, kasi nahubog ka sa tamang values, sa tamang core ethics, mga kasombrers, or magandang pag-uugali sa loob ng tahanan. So as simple as that. So kapag tayo po ay napalaki ng maayos, ay talagang tayo po ay magiging maayos at saka mabuting citizen din ng ating community in general. Alright, salamat po in the meantime, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, obedience sa ating magulang when it comes to their teachings and guidance. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasombrero. Paalam po. I love you.